today, we have a young and very talented kababayan performer singing for us later and launching his music video for a cause. Magandang hapon mga kababayan. My name is Janelle Sawyer, kababayan here in Los Angeles. And you may call it chismisan or chikahan. Call it however way you want. We have that. Your weekly dose of Philippine showbiz chismis brought to us by Pinoy Insider here on Kababayan LA. The latest chismes in Philippine show business is brought to you by Pinoy Insider, your #1 source of Filipino entertainment news. Nakakatawa si Eugene Asis, editor-in-chief ng Pinoy Insider. Pag nasa Philippines, we see him here. Pero pagka nandito siya sa Amerika, 2 weeks, 3 weeks nagdaan, hindi ko nakita. Hello and welcome to Kababayan LA. Hello. Hello and good afternoon sa inyong lahat. At sayang at hindi tayo nagkita, Janelle. But I'm sure kahit hindi tayo nagkikita, mainit pa rin ang ating pagkikita dito sa Skype. Oo, at kahit hindi tayo nagkita, wala tayong tampuhan, hindi katulad ng ating mga paboritong artista sa Pilipinas. Nako, puro samaan ang loob. Umpisahan natin kay megastar Sharon Cuneta na nakikipagbangayan sa Twitter. Sinong kaaway niya? Well, sinasabi ng mga Piolo Pascual fans itong mga ito, pero marami nagsasabi na may mga walang magawa na mga fans na talagang pumapatol kay megastar. Dahil ito namang si Sharon, pumapatol din. So, mukhang nag-i-enjoy sila sa kanilang ginagawa. Nag-i-enjoy sila sa kanilang patulan. Pero nabanggit mo si Piolo Pascual. Yan ba ang alitan tuloy-tuloy pa rin? I remember we spoke about that before na medyo parang may pasaring si Mega kay Piolo. At pinatulan ba ni Piolo? Actually, hindi naman pumapatol doon si Piolo sa yung mga tinitweet ni Sharon sa Twitter. Actually, nung March pa yan. Ngayon, November na, kaya medyo matagal na. Pero ayaw pa rin tumigil ni Sharon, lalo na kung may nababasa siyang hindi maganda tungkol sa kanyang anak, tungkol sa kanyang pamilya actually. Basta nasaring ang kanyang pamilya, hindi siya tumitigil sa pagsagot. She is being a protective mother hen, of course, anak niya si Casey na nakarelasyon ni Piolo Pascual, and I guess the breakup wasn't very amicable and that's why nagkakaroon pa rin ng issue. Meanwhile, Judy Ann Santos na best friend ni Mega at mabuting kaibigan din ni Piolo, naiipit ba? Mukhang naiipit nga si Judy Ann. Pero niya, yung dating ginawa nga ni Judy Ann, pinagtanggol niya si Sharon sa Twitter. Pero nang tanongin namin siya kahapon at nung umattend kami ng press ko ng kanyang bagong show sa ABS, itong Chef Master, ay sinabi niya na wala siyang pinapanigan sa dalawa dahil pareho niya itong kaibigan. Alright, more samaan ng loob. Chris Aquino, masama ang loob kay John Estrada. Anong nangyari? Ang nangyari kasi, nitong nakaraang araw ay nag-guest ito si John Estrada kasama ang kanyang misis na si Priscilla Merilles sa show ni Chris, na Chris TV. At may nabanggit itong si John tungkol sa ex ni Chris na si Joey Marquez. Alam naman natin na best friend nitong si John, ito si Joey. Medyo nabanggit nitong si John si Joey at mukhang sumama ang loob ni Chris. Pero wala namang nakita doon sa show, although sinabi nga na pagkatapos, medyo sumama ang loob ni Chris. Ano bang sinabi ni John? Do we have that? Can we say that on air? Well, ang problema nga, hindi ko rin napanood yung episode na yan, pero ito nga, sinasabi na parang nabanggit lang, in passing, na mukhang ayaw naman ni Chris na mabanggit yung mga ganong mga pangyayari. Kaya medyo sumama ang kanyang loob. And speaking of nabanggit, may nabanggit na pangalan si JV Ejercito in an interview or something like that na ikinasama naman ng loob ng kanyang kapatid sa ama na si Jinggoy Estrada. Actually, nung magpa-press con to si JV, nandun din kami bago ko tayo umalis dito sa Pilipinas, papunta dyan noon. At hindi naman naiwasan talaga na tanong siya tungkol kay Jinggoy. At sinagot niya ng tapat na tapat sa kanyang loob. Although wala naman siyang sinabi na anything against Jinggoy, mukhang minasama nitong kaibigan nating senador na si Jinggoy. Kaya sinasabi ni Jinggoy na kung maaari, kung kakandidato siyang senador,
wag na gamitin ng kanyang pangalan. Pero mukhang hindi may iwasan yun, hindi ba? Oo, syempre, especially if they're related. Pero Eugene, ang nakakapagtaka, malamig na ang simoy ng hangin dyan sa Pilipinas at magpapasko na, Yes. parang maiinit pa rin ang ulo ng ating mga kababayang Oo. artista, nagkakasamaan ng loob. Oo, parang ito yung panahon ng samaan ng loob dahil malamig nga, parang itinataon nila na pampainit. And hopefully naman by the time Christmas rolls in, magkaayos-ayos na yung mga yan. That's the Yes. season of forgiveness, di ba? Holiday season. Right. For now, Eugene, thank you so much for sharing those stories with us. Thank you very much and good afternoon. All right, magandang hapon at magandang umaga din sa'yo. Eugene Assis, Editor-in-Chief of Pinoy Insider, or they're actually changing the name. They're calling it now the Phil-Am Insider, but the website is still on the screen. That's the address to go to, thepinoyinsider.com, and make sure you keep it here on Kababayan LA as we bring you more updates tungkol dyan. So the only 100% entertainment newspaper dito po sa Filipino-American community here in Southern California. Also, the only 100% colored magazine para sa ating mga kababayan. We'll be back more this time. Hollywood makeup tips from a Hollywood makeup artist. You wouldn't want to miss that. Don't go away.